ang Senado ay hindi hukuman. Bakit? Doon gustong litisin ni Risa Hontiveros. Bakit? Mga kabayan, nagkaroon ng rally o pagtitipon kahapon sa Liwasang Bonifacio ang mga taga-suporta ni Pastor Apollo Quiboloy kasama ang kanilang mga abogado sa pangunguna ni Atty. Topacio. Nanawagan sila kay Senator Risa Hontiveros na hindi dapat sa Senado gagawin ang investigasyon kundi sa Korte Suprema. Dahil dito nagsigawan ang mga supporters ni Quiboloy kung saan ay pinagre-resign si Senator Risa Hontiveros. Sa kabila ng protesta, ikinagulat naman ng taong bayan at kampo ni Pastor Quiboloy ang biglang paglutang ni DOJ Secretary Jesus Crispin Boy Rimulya kung saan ay pinakakasuhan niya itong si Quiboloy sa Korte Suprema ng Qualified Human Trafficking at Child Abuse. Kaugnay ito sa umano'y pang-aabuso ni Quiboloy at iba pa noong 2011 sa isang 17 anyos pa lamang na babae. Ayon kay Rimulya, na pag-aralan na daw nilang mabuti ang kaso ni Quiboloy kaya dapat na siyang kasuhan. Sa masusing pag-aaral, nakita natin talaga na mabigat ang basihan para ibigay at ilagay sa tama itong bagay na ito. Napakabigat. Sabi ko nga, usap tayo ng usap tungkol sa extradition, ngunit sa sarili natin bakuran, hindi natin inaaktuhan. Mabuti na aktuhan natin ito sa sariling bakuran natin. Ayon pa kay Rimulya, kahit may nakarating sa kanyang tanggapan na magkakagulo kapag pinadampot at kinasuhan si Quiboloy, nanindigan pa rin ito na itutuloy pa rin nila ang kaso laban sa pastor kung yun ang nararapat. Nararating sa atin na abogado nila na magkakagulo daw pagka nagkaroon ng kahit anong pagbatikos o kaya paghuli. Ngunit kinakailangan talagang gawin ang dapat gawin. Dahil sa biglang paglutang at pagdedesisyon ni Rimulya na kasuhan itong si Quiboloy, umalma ang ating mga kababayan kung saan ay sinabi nila na bigla na namang pumasok sa eksena itong si Rimulya kahit hindi pa tapos ang pagdinig sa Senado at wala pang investigasyon na isinasagawa sa korte. Ang sinabi ko that time, isusunod na po ito. Baka ito ay pakawala ni Tambaluslos. Baka ito ay kakampi ni Tambaluslos. Baka ito ay kakampi ng administrasyon. Siyempre, sekretary yan. Pero nakakaano dyan, malamang-lamang yan, ang sabi ko, babakbakan nila si Quiboloy. Eto na. Nagkatotoo, di ba? Sabi ko sa inyo medyo nakakaduda. Bakit niya huhusgahan agad si Quiboloy? Ibig sabihin, case closed. Case closed agad. Tingnan natin Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Mabigat ang ebidensya kaya dapat kasuhan si Apollo Quiboloy. Ito ang nakita ng Department of Justice o DOJ sa pag-aaral nila sa reklamo laban sa religious leader na ilang taon nang nakabinbin sa kagawaran sa ilalim ng petition for review. Ito ay nasa DOJ na mula pa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Secretary Crispin Rimulya, ipinag-utos na nila sa piskal sa Davao City na isampa ang kaso sa korte laban kay Quiboloy. Ito ay sexual abuse of minor sa ilalim ng Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na nangyari umano sa Davao. Sa masusing pag-aaral, nakita natin talaga na mabigat ang basihan para ibigay at ilagay sa tama itong bagay na ito. Napakabigat. Pinakakasuhan din si Quiboloy at 5 pang iba ng Qualified Human Trafficking sa Pasig City at iba pang acts of child abuse, cruelty at exploitation. Paliwanag pa ng DOJ, ginawa nila ito habang wala pang extradition request ang Amerika laban kay Quiboloy. Sabi ko nga, usap tayo ng usap tungkol sa extradition, ngunit sa sarili natin bakuran, hindi natin inaaktuhan.
mabuti na aktuhan natin ito sa sariling bakuran natin. Ang nagreklamo dyan ay babae na 17 taong gulang pa lang umano nang mangyari ang sinasabing mga krimen upang aabuso na mahigit 10 taon na ang nakararaan. Nasa Maynila niya ito sa ngayon at handa naman ang DOJ na isailalim ito sa Witness Protection Program o WPP ng DOJ para sa kanyang kalikasan. Dagdag pa ni Remulla, binaliktad nila ang unang desisyon ng City Prosecutor ng Davao na nag-dismiss sa reklamo laban sa religious leader. Inaasahan din na hihilingin ng DOJ sa Korte Suprema na ang kasong isasampa sa Davao ay ilipat dito sa Maynila. Binigyang diin pa ng DOJ, walang issue ng politika dito sa kanilang naging hakbang. Pinararating sa atin na abogado nila na magkakagulo daw pagka nagkaroon ng kahit anong pagbatikos o kaya paghuli. Ngunit kinakailangan talagang gawin ang dapat gawin. Kapag naisampa na sa korte ang kaso, isusumite rin ng DOJ ang isang request sa hukuman para sa Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kay Quiboloy para mapigilan itong makalabas ng bansa na sa paniniwala ng DOJ ay nandito pa sa Pilipinas. Nagprotesta naman sa ngayon June ang supporters ni Quiboloy dito sa Liwasang Bonifacio bilang pagsuporta sa kanya at sa SMNI. Ayon naman kay Remulla, karapatan nila ito sa ilalim ng Freedom of Assembly. Yun sinasabi ni Secretary Remulla, ito ay nasa mahigit 4 na taon na naka-pending, nakabinbin sa Department of Justice noong panahon pa nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At inabutan na nila itong kaso na ito at wala pang naging desisyon. At dahil nga nagkaroon ngayon ng issue June ng extradition request mula sa Amerika, ang sinabi dito ni Remulla, kung sa habang tayo ay naghihintay ng sinasabing extradition request, bakit hindi natin re-reviewin yung mga kaso mismo dito sa ating bakuran o dito sa Pilipinas para mabigyan ng resolusyon. At kanina nga ay opisyal nilang inanunsyo na binaliktad nila o pinagtibay nila na sinasabing may sapat na batayan, may sapat na ebidensya upang kasuhan sa korte si Apollo Quiboloy. Alam mo, natatawa ako talaga. Agad-agad. Nagsisimula pa lang tayo, tawang-tawa na ako. Kasi pag napapanood ko to, alam niyo kung bakit? Sino dito yung mga nakakaalala nung unang araw na lumitaw at nag-press con si Remulla, si Boying? Naalala niyo yon? Sa mga nakakaalala, comment lang niyo po naalala niyo. That time, sinasabi ko, nako, medyo duda ako sa paglabas ngayon ni Boying. Kasi yung paglabas ng yon, binakbakan agad si Tebes. Ang sinabi ko that time, isusunod na po ito. Baka ito ay pakawala ni Tambaluslos. Baka ito ay kakampi ni Tambaluslos. Baka ito ay kakampi ng administrasyon. Siyempre, sekretary yan. Pero nakakaano dyan, malamang-lamang yan, ang sabi ko, babakbakan nila si Quiboloy. Eto na. Nagkatotoo, di ba? Sabi ko sa inyo yung paglutang ni Quiboloy na ito, ni Quiboloy, ni Boying, alam nyo, ito ang number one sa press con dati, di ba? Nanahimik lang yan. Kaya kailangan ito ng mga galit sa Duterte. Kailangan ano ba, nalilito ko kay Quiboloy tsaka kay Boying. Kailangan si Boying ng galit sa mga Duterte. Nang kumakalabang kay Quiboloy. Bakit? Number 1 sa press con yan si Boying. Nako, araw-araw. Dati, bantag. Tapos, naging Tebes. Araw-araw yun. Tapos, nagpalitan lang si Bantag, Tebes. Ngayon, meron na. Quiboloy na ngayon. May bagong apple of the eye ka na. Pahinga ka muna kay Bantag. Pahinga ka muna kay Tebes. Pahinga. Ayan. Back ulit. Tingnan mo. Pinag-aralan namin ng gusto at ang lumalabas talaga rito ay meron talagang kailangang panagutan si Pastor Apollo Quiboloy. Yun, case closed. Ang galing. Ang sipag ni Boying. Isipin mo, ilang taon, pati US 11 years, kinasuhan si Quiboloy, hindi pa rin napapatunayan. Si SOJ Boying Remulla, kababalik lang, pinag-aralan
At napatunayan na agad na kailangan may panagutan si Kibuloy. Ang galing. Ang galing. Case closed. Another story of case closed. Ayun. Alam mo, nakakabilib talaga to si Boying, Hindi ko alam kung siya ay may sakit talaga o wala. Pero napabalita na siya may sakit. Pero kung totoong siya ay talagang may sakit, isipin mo, may sakit ka na, kababalik mo lang, tapos Project Kibuloy na. Ewan ko lang. Hindi naman natin na mapatunayan kung nagkasakit ka siya, pero malaki ang ugong niya na nagkasakit kasi it's very unusual, mawawala si Boying. At yung tawag ng pangangailangan ng mga galit kay Duterte, kailangan ibalik si Boying kasi siya ang number 1 press con man. Yari ka, Kibuloy. Case closed. Napag-aralan. Tapos na. Ano pa antayin nyo? Babay na. Kulong na yan si Kibuloy. Grabe, no? Ay, nako. Ang galing. Talino talaga nito. Attorney ito Attorney. Pero hinusgahan niya. Diba? SOJ ka Secretary of Justice ka Ikaw ang leader ng DOJ Kasuhan. Huwag niyong pagbintangan sa harap ng presscon. Huwag niyong pagbintangan sa harap ng kamera. Huwag niyong siraan sa mikropono. Kaibigan ka, di ba? Anong klase kang kaibigan dinadala mo sa public trial? Kasi ako, kunwari, kaibigan ko si Kibuloy at alam ko may kasalanan siya at trabaho kang usigin siya, isusumbong ko sa pulis. Di ba? O dadaling ko sa korte. Sila mag-usap ng korte. Bakit natin gagawin sa public trial? Kala ko kaibigan mo. Kung ikaw ba ay may anak na may kaso, kung ikaw ba ay may kapamilya may kaso, dadakdakan mo ba sa presscon? Di dapat dali mo sa korte.